natin ng Matthew at tayo po ay nasa huling bahagi nung chapter 20 and tapos sisimulan ho natin yung chapter 21 at matalakay ho natin yung ilang mga ilang mga talata sa chapter 21. Pero bago po 'yan, allow me to pray again at humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng buhay at kalakasan sa araw na ito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Salamat sa mga pagpapala, biyaya, pagkalinga na amin pong tinanggap sa buhat sa iyo sa araw na ito. Salamat at pinagpala mo kami sa iba't ibang kaparaanan. At alam po namin na sa buong maghapong ito ay sinamahan mo kami, iningatan mo kami, pinagpala mo kami. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama kami bilang magkakapatid na lumalapit sa iyo, aming Ama, at humihingi ng gabay at patnubay at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat, ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag sa mga oras na ito at ang aking pong mga kapatiran na matyagang sumusubaybay at nakikinig sa mga pag-aaral na ito. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, sa mga oras na ito. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin at kahilingan sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Bakit wala? Sandali lang po at siya ay hindi nag-appear. Ayan. So, sandali lang ho. Okay. So, ayan. Nakikita nyo na po sa inyong screen ang Gospel of Matthew, chapter 20, part 3, at chapter 21, part 1. So, puntahan natin yung remaining verses ng chapter 20 at tayo ay nasa verse 29. Sabi po dyan, as they were leaving Jericho, a large crowd followed Yeshua. Bakit ho kaya maraming mga tao ang sumusunod sa Panginoong Jesucristo? Large crowd, sabi po diyan, at galing sila sa Jericho. At sila po ay papunta ng Bethphage, dadaan sila sa Mount of Olives, at ito po yung Eastern Gate ng Jerusalem, yung lugar na yon. Of course, very significant po yung Mount of Olives na yan. And as well as yung pong Jerusalem. At yung pong pinanggalingan nila, yung Jericho po ay mas mababa siya sa sa Jerusalem. Kaya yung crowd ay kasama ni Jesus Christ at galing ho sila ng Jericho. Galing ho sila ng yung iba ay galing pa sa region ng Galilee. Ano ho bang meron? Bakit silang lahat ay papunta ng Jerusalem? Well, at this point in time, si Jesus Christ po and the rest of the Israelites, coming from as far as Jericho and as far as the Galilean region, kasi po during this time, isa-celebrate po kasi nila ang Passover at saka yung Feast of Unleavened Bread. At alam ho natin na ang mga Hudyo sa kanilang kaugalian, as commanded by the Lord also, not only dahil kaugalian, kundi naging kaugalian yon dahil yun po ay pagsunod sa iniutos ng Diyos sa kanila na i-observe nila yung 7 feasts at i-memorialize. At kaya ho marami yung crowd, not only because Jesus Christ ay nag-perform ng mga healing and at the same time nagturo, but because kaya sila sumunod din kay Jesus Christ papunta pong Jerusalem dahil
sila ay mag-o-observe ng Passover doon sa kanilang templo, no? At mag-o-observe sila ng kanilang Feast of Unleavened Bread. At alam natin meron tatlong feast ang mga Hudyo na nagga-gather silang lahat papunta ng Jerusalem doon sa temple, no? At sa napag-aralan na po natin doon sa seven feasts, yung mga leaders, ay isa po doon yung Feast of Unleavened Bread na isinama na rin nila yung Passover, pinag-isa na. And then, at ang isa pa po ay yung the Feast of Shavuot or yung tinatawag nating Pentecost. At ang isa pa pong feast na ang mga Hudyo ay it's a pilgrimage feast ay yung pong Feast of Tabernacle or yung Sukkot. Now at this point, si Jesus Christ po will celebrate the Feast of Passover and the Unleavened Bread at saka po yung feast ng first fruit. Kung natatandaan nyo, hindi ba? Mga leaders, di ba? Yung Passover and then Unleavened Bread and then on the third day nung from the Passover ay meron silang first fruits. So, kaya yun ang isa-celebrate nila, kaya sila papunta doon. Kaya sabi po dyan, as they were leaving Jericho, a large crowd followed Yeshua. Okay? Dahil lahat sila pupunta dyan sa Jerusalem, sa temple, para i-observe yung pong Feast of Unleavened Bread. No? Kasi kailangan silang pumunta doon. And then it will be followed by the Feast of first fruit. And then habang papunta po sila doon, sabi diyan, two blind men sitting by the side of the road heard that he was passing by and shouted, "Son of David, have pity on us." So dalawang bulag na lalaki, at ito po ay literal na sila yung mga bulag, and the only way for them to survive ay mamalimos doon po sa kung saan daanan ng mga tao. At yung kanila pong pinapupwestuhan, kasi that's the eastern gate papasok ng Jerusalem, coming from Jericho, dadaan sa Mount of Olives, and then dadaanan po yung Bethpage, yung isang enclave or isang suburb ng Jerusalem. At doon sila nandoon, and they shouted, "Son of David, have pity on us." Now, alam mo natin from the previous study na yung Son of David sa kanila ay dahil ine-equate po nila kasi na si Jesus Christ ay representation ni Solomon. No? Kasi si David, ang naging anak niya po ay si Solomon. Okay? At nung panahon ni Solomon kasi, si Solomon po is an intelligent person gifted by the Lord. At siya din po ay by tradition, pinaniniwalaan na siya ay nakakapagpagaling ng mga may sakit at siya ay full of wisdom sa kanyang pagtuturo. And so they believe na si Solomon po, the spirit of Solomon, ay nasa Panginoong Jesucristo. Para bagang siya po ay sinapian ng spirito ni Solomon. Kaya siya magaling magturo, kaya siya nakakapagpagaling ng may sakit. Kaya siya tinatawag na Son of David. Okay? So, kasi at this point in time, yung mga tao po wala naman silang idea pa na si Jesus Christ is divine, na si Jesus Christ is the Messiah. As a matter of fact, ang kumbaga po, nag-reveal lang si Jesus Christ that He is divine, that He is Messiah, na doon sa kanyang 12 disciples. And kinonfine niya lang ito doon sa mga disciples. Kaya po yung crowd, wala pa po silang kamalayan na si Jesus Christ at that time, He is divine, na siya ay Diyos at siya yung Messiah, the Anointed One. And so yan po yung isip ng mga crowd. Yan yung isip nitong two blind men na ito.
Kaya nung nabalitaan nila na dadaan si Jesus Christ doon, inabangan nila talaga. At nung siguro dahil po madami ang tao, kahit hindi nila nakikita, naramdaman nila yan na nandun na si Jesus Christ. At tinawag nila itong Son of David. Yan nga po, ang rationale behind kung bakit ang tawag ay Son of David, dahil nga po naniniwala sila na si Jesus Christ ay parang reincarnation ni Solomon. Kaya siya ay mayroong ganong klaseng karunungan at mayroong kapangyarihang magpagaling. So, kaya yun po ang tawag nila, have pity on us. Anong hinihingi nila ng awa? Na sila ay makakita. No? Nakahabagan sila para sila ay magkaroon ng paningin. Pero yung crowd, pinagalitan yung dalawa. Sabi, the crowd scolded them and told them to be quiet. But they shouted all the louder, Lord, Son of David, have pity on us. Now, mga kapatid, sa English Bible, kahit dito sa Complete Jewish Bible, yung Lord dito, kung makikita nyo, ay naka-capital letter. Now, siyempre, pag binasa natin sa English yan, ang dating sa atin, kinilala nung dalawang bulag na si Jesus ay Lord, na siya ay Diyos. Kasi naka-capital letter eh. Pero in the original language po kasi, yung Lord diyan ay Kurios. At ang Kurios po in Greek, no? Yung Lord diyan in Greek ay Kurios, na ang ibig sabihin ng Kurios ay Sir. Yun po ay tawag sa isang pagbibigay galang sa tao, Sir o kaya Master. It does not necessarily mean na siya ay kinilala ng dalawang bulag na yon na siya ay Diyos. So kaya yung Lord po dyan is Kurios in Greek, na ang ibig sabihin lang nun sa ating wikang Ingles ay Sir, bilang pagbibigay galang. Kaya kung babasahin po natin yan, no? Sir, Son of David. At naipaliwanag ko na po kung ano ibig sabihin ng Son of David sa kanila. No? Bilang pagbibigay galang, tinawag nila si Jesus Christ na Sir, Son of David, have pity on us. Tandaan niyo po yun, ha? Hindi siya tinatawag nung dalawang bulag na yon at na Lord dahil kinikilala siyang Diyos. Yung Lord po na doon ay Kurios in Greek, na ang ibig sabihin lang ay Sir. No? Bilang pagbibigay galang kay Jesus Christ. Kaya sabi nila, Sir, Son of David, have pity on us. Verse 32, Yeshua stopped, called them and said, what do you want me to do for you? So yun po yung naging tanong ng Panginoon Jesus doon sa dalawa. So yung crowd, sinasaway sila, pero si Jesus Christ po ay binigyang pansin yung dalawang bulag. They said to him, Lord, open our eyes. Again, yung Lord po doon is Kurios, at yun po ay Sir, ang ibig sabihin. Open our eyes. Now, hindi po hinihiling ng dalawang bulag na ito na buksan ang kanilang spiritual eyes. So kaya wag po nating i-allegorize, no? Yung pong sinabi ng dalawa dito. Wag po natin bigyan siya ng meaning na wala naman sa kanya. Kaya hindi po hinihiling dito nung dalawa na buksan yung kanilang spiritual eyes. No, wag mo nating i-allegorize ito. Yun po ang tawag doon. Ito po ay literal. Humihingi sila ng habag para makakita sila physically dahil bulag nga sila. Okay? Kaya sabi nila, Sir, open our eyes. Verse 34, filled with tenderness, Yeshua touched their eyes, and instantly they received their sight and followed him. Now, this is one thing that you will notice, mga kapatid. Sa lahat ng mga miracles ni Jesus Christ, yun po ay instant. No? Yung miracle ni Jesus Christ ay laging instant. At the moment ikaw ay pinagaling, yun po yun. No? Hindi yung nag-intay ng 5 araw or 3 araw bago gumaling.
But of course, tayo pong lahat ay naniniwala na ang Diyos naman ay nagpapagaling naman talaga ng may karamdaman. At pinapagaling tayo ng Diyos sa ating mga karamdaman. Minsan tumatagal ng 1 linggo, minsan tumatagal ng 2 araw. But nagkonsulta tayo sa doktor, uminom tayo ng gamot. Well, still, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling sa atin. Ginamit lang ng Diyos yung mga doctors, ginamit ng Diyos yung medicine para tayo po ay gumaling sa ating karamdaman. Pero pagdating sa miracle na pagpapagaling, makikita ho natin sa Bible na ang pagpapagaling na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay instant. Katulad nitong 2 bulag na ito na nakakita, hindi natin alam kung gaano katagal na silang bulag, pero hinipo lang ng Diyos ang kanilang mga mata, sila ay nakakita na, nagkaroon sila ng paningin. And sabi diyan, and followed him. Now, again, wag ho natin bibigyan ulit ng ibang kahulugan yon. No? Kasi nakakita na sila, nakita na nila si Jesus Christ, sumunod na sila. Wag ho nating i-spiritualize yan. Wag ho nating bibigyan ng, wag nating i-allegorize yan. So, ang ibig sabihin lang nun, nakatanggap, physical na nagkaroon sila ng paningin, at physical na sumunod sila papunta ng Jerusalem. So, kaya hindi po ibig sabihin yan na sila'y naglingkod, sila ay naging disciples ni Jesus Christ at nag-serve sila sa Panginoong Jesucristo. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. No, wag niyo pong bibigyan ng spiritual meaning yan. Ang ibig sabihin lang yan, nung sila'y nagkaroon ng paningin, nang sila'y nakakita, sumama na rin sila. No? Sumunod na sila kay Jesus Christ papuntang Jerusalem. Now, let's go to Matthew 21 po, verse 1. As they were approaching Jerusalem or Jerusalem, they came to Bethpage or Bethpage in English on the Mount of Olives. Yeshua sent 2 Talmidim. So alam na natin, yung Talmidim is the Hebrew word for disciples, no? Yung Bethpage po in ano po yan in English, ang ibig sabihin po niyan ay house of pigs. No, bahay ng mga baboy. Yun ang ibig sabihin ng lugar na yon. Yun ang tawag sa lugar na yon. Kumbaga parang sa atin nadidinig natin pugad baboy. Ito naman, yung Beth kasi sa kanila ay house, no? At yung Bethpage, yung page ay pigs. Parang Bethlehem, house of bread naman, ibig sabihin nun. So they came to Bethpage on the Mount of Olives, and then Yeshua sent 2 Talmidim with these instructions. Go into the village ahead of you, and you will immediately find a donkey tethered there with its colt. Kumbaga nakasuga yun, nakatali siya doon, at may kasamang anak. Yung colt po kasi is anak na lalaki, no, nung donkey. So ang tawag po dun sa anak, yung anak nung donkey na lalaki ay colt. At sabi ng Panginoong Jesucristo, untie them and bring them to me. The question is, paano nalaman ni Jesus Christ na mayroon pong donkey doon na may kasamang anak niya? Well, of course, syempre ang ano ho natin kagad, Diyos si Jesus Christ kaya alam niya yon. But more than that, mga kapatid, okay, granted na siya po ay Diyos, pero kasi, kaya alam ni Jesus Christ yon, kasi alam ni Jesus Christ yung prophecy tungkol sa kanya. At sa ano nakasulat yon? No? Yung prophecy na yon. Sa Zechariah chapter 9 verse 9. So alam ni Jesus Christ na yun ay prophecy sa kanya. Kaya alam niya na merong donkey doon, na merong colt, at pinakuha ni Jesus Christ yon. Okay? Sabi niya, if anyone says anything to you, tell him, the Lord needs them, and He will let them go at once. Again, ulitin ko po, yung Lord na dito ay hindi po siya, kumbaga, siya ay curious again. So, the Lord needs them and He will let them go at once. Why? Bakit alam ni Jesus Christ na mangyayari yun? Because it was prophesied already. So, ang basis po ni Jesus Christ dito is what has been prophesied
hundreds of years ago. Kaya alam niya po yun na mangyayari yun because it was prophesied. It was prophesied by Zechariah na siyempre inspired by God yun, no? Kaya sabi po doon sa verse 4, this happened in order to fulfill what had been spoken through the prophet. Kaya po yung ginagawa ni Jesus Christ na yon is fulfillment ng prophecy tungkol sa kanya. Okay? So, kaya ang basis po ng Panginoong Jesucristo is the Word of God. Although yes, He is God, pero ito pong nangyayari na ito is in the fulfillment of what has been prophesied about Him. No? And then verse 5 says, say to the daughter of Zion. Now, sino po itong daughter of Zion na ito? Yung bang crowd na sumusunod sa kanya? Hindi po. Ang daughter of Zion dito is those people living in Jerusalem at that time. Kasi may dinatnan na silang mga tao dun sa Jerusalem. So yun yung, kaya pag sinabi pong daughter of Zion, not necessarily buong Israel. No, say to the daughter of Zion. He was referring doon po sa mga nasa Jerusalem na. And then sabi diyan, look, your king is coming to you, riding humbly on a donkey and on a colt, the offspring of a beast of burdens. So, tingnan nun natin dito, no? Sabi, look, your king is coming to you, riding humbly on a donkey and on a colt. So, pag inisip po natin, mga kapatid, si Jesus Christ ay nakasakay sa donkey at saka doon sa anak ng donkey. Di ba? Kasi sabi diyan, your king is coming to you riding humbly on a donkey and on a colt, the offspring of a beast of burdens. That was the prophecy, no? Sa pagdating ni Jesus Christ. Now, tandaan niyo po lagi, mga kapatid, ang Matthew was written by a highly educated, full-blooded Jew, and it was written for the Jew. Okay? Bakit ko po binibigyan ng emphasis yon? Dahil dito po sa binasa natin sa verse 5, may nakapaloob po kasi diyan na kultura ng mga Hudyo. Na kung hindi ho natin alam yung kultura na yon, iisipin natin na si Jesus Christ, based on this prophecy, nang siya ay pumasok sa Jerusalem, nakasakay siya sa donkey at nakasakay din siya doon sa colt, doon sa anak. Dalawa. And kung titingnan natin, napaka-awkward nun. Kasi during their time, wala hong nagpa-practice na mga tao noon na sinasakyan nila yung pong batang-bata pang donkey. Hindi nila ginagawa yon. Ang sinasakyan ho nila, katulad dito, yung nanay, kasi full-grown adult na yung donkey. Pero yung colt, kumbaga baby donkey pa siya, hindi ho sila sinasakyan. Pero bakit ang description dito ay nakasakay siya sa donkey at saka sa colt? Kung titingnan ho natin. Now, yun nga, kung hindi ho natin naiintindihan yung kultura ng mga Hudyo noon, yun ang iisipin natin. Pero kung alam natin yung kultura ng mga Hudyo noon, hindi ganoon ang magiging pagtingin natin. Kaya kung Hudyo ho ang bumabasa nito, hindi nila nakikita na si Jesus Christ nakasakay sa donkey at saka doon sa anak. Si Jesus Christ ay nakasakay lang sa donkey. Bakit to? Ano ho ba ang kultura nila noon? Ang kultura kasi nila noon, hindi mo pwedeng bilhin yung donkey, yung nanay, na hindi kasama yung anak. Kapag binili mo yung nanay, laging kasama yung anak. Hindi mo rin pwedeng bilhin yung anak lang na hindi kasama yung nanay. Pag binili mo yung anak, dapat kasama yung nanay. Kaya ang tingin ho sa kanila, no, ay iisa sila.
Dalawa sila, pero ang tingin ng mga tao doon, based on their culture, isa lang sila. Kaya dito po, ang mga Hudyo, pag binasa nila yan, hindi nila nakikita na si Jesus Christ sumakay sa donkey at saka doon sa anak. No? Kundi ang nakikita po ng mga Hudyo dyan, si Jesus Christ sa donkey lang nakasakay. Hindi doon sa colt. Kasi hindi niya sasakyan yon dahil hindi sinasakyan ang mga baby donkey. Ang sasakyan ay yung nanay. Okay? So, kaya yun po ang nakapaloob na kultura diyan. Kultura ng mga Hudyo na ang donkey na may anak, hindi mo pwedeng bilhin ng hiwalay. At pag binili mo sila, magkasama. Kaya ang tingin sa kanila, isa lang. Okay? So, verse 6, so the Talmudim went and did as Yeshua had directed them. They brought the donkey and the colt and put their robes on them, and Yeshua sat on them. Now, kung iisipin natin, yan sinabi dyan, di ba? Sabi, they brought the donkey and the colt and put their robes on them, and Yeshua sat on them. So, ang isip po natin dyan, tama. Sumakay si Jesus Christ doon sa donkey tsaka doon sa colt. Di ba? Kasi sinabi ho dyan na Yeshua sat on them. Pero po yung on them dyan is not referring to the donkey and the colt. Kundi si Jesus Christ ay umupo doon po sa robes na ipinatong doon sa donkey. No? So, kaya they brought the donkey and the colt and put the robes on them, and Yeshua sat on the donkey and the robes. Hindi po and the colt. Yun nga, maiintindihan lang ho natin na ganoon yun kung alam natin yung kultura ng mga Hudyo. Now, dahil ito pong Matthew was written by a highly well-educated, full-blooded Jew at sinulatan niya ay mga Jew, naiintindihan nila kung anong ibig sabihin nun. No? Na si Jesus Christ ay umupo doon sa donkey at na pinatungan ng mga robes nila. Hindi po siya umupo doon sa donkey at saka doon sa colt. Dahil hindi pwedeng mangyari yon. Okay? Wala hong nagpa-practice na yung colt na batang-bata baby donkey ay uupuan nila. Sasakyan nila. Okay? Verse 8, crowds of people carpeted the road with their clothing, while others cut branches from trees and spread them on the road. Now, bago po ako pumunta dyan, nais ko pong basahin natin yung Mark. Kasi, importante po na basahin natin yung the same account sa Mark. Kasi, kaya ho natin binabasa yon para makumpara natin, para maging tama ang context ng pag-intindi natin. No? So, kaya basahin natin sandali yung Mark chapter 11 verses 1 to 10. Yun po yung ating titingnan. Sandali lang ho, wala yung aking Bible dito. Ay, nasaan ba? Ayun, sandali lang ho Ayun, kumersalo kasi sina-charge ko So kung may Bible ho kayo, makisabay kayo sa akin sa pagbukas sa Mark chapter sa Mark chapter 11. Mark chapter 11 po. Mark chapter 11. Basahin natin yung verses 1 to 10. Sabi diyan, now when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples and said to them, go into the village in front of you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Okay? So, dito po, kay Mark, ang sinabi niya rito, colt tied. Wala yung donkey. Pero yung donkey, yung colt kasi is male donkey.
na baby. Yun po yun eh. No? On which no one has ever sat. Untie it and bring it. If anyone says to you, why are you doing this? Say, the Lord has need of it and will send it back here immediately. And they went away and found a colt tied at a door outside in the street, and they untied it. And some of those standing there said to them, what are you doing, untying the colt? And they told them what Jesus had said, and they let them go. And they brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it. And many spread their clothes on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields. O, balikan nun natin yung verse 8 niya mamaya. Binasa ko lang ho ito para makita ninyo na meron pong pagkakaiba yung account ni Mark doon sa account ni Matthew. Kay Matthew, may donkey tsaka may colt. Dalawa. Kay Mark, colt lang, walang donkey. Again, ang Gospel of Mark was written for the Gentiles. Ang Matthew was written for the Jews. So hindi po mali dito si Mark at mas tama si Matthew, or mali si Matthew, mas tama si Mark. It is just that they have a different perspective and a different reader. Kaya wag niyo pong ipagkakamali na mali si Mark kasi sabi niya colt eh. Yung colt hindi naman pala sinasakyan yun. Kasi batang-bata pa yun. O di mali si Mark. No? O iba naman, hindi, mali si Matthew. Bakit dalawa? Ang sinabi dito, ano lang, colt lang. Bakit kay Matthew meron pang donkey? So again, kaya ko po binibigyan ng pansin yon para maging aware tayo na may mga pagkakaiba po kahit na meron the same yung account, pero kasi dapat maintindihan natin na iba ang mga pinanggagalingan nila. Kaya dapat makuha natin, alam natin parehas yun para mabigyan natin ng kahulugan yung ating pong binabasa base sa tamang konteksto niya. At yun nga po, yung isa dito, yung sa Matthew, kung hindi natin alam yung kultura, hindi natin malalaman na ganun pala ang ibig sabihin nun. Kaya lang ho, yung kultura kasi, hindi naman isusulat na ni Matthew yon kasi alam niya ang tagabasa niya, mga Hudyo, at alam yung kultura na yon. Kaya doon po pumapasok na kapag nag-aaral tayo, talagang gagamit tayo ng ibang materials. Kaya ho tayo gagamit ng ibang mga babasahin para matuklasan natin at malaman natin kung ano yung mga kultura, kaugalian, mga kostumbre nila noon, ano yung mga practices nila noon, pati yung lengguwahe. No? Sabi ko nga po sa inyo, sa kasalukuyan, ako po ay may binabasang libro ngayon at ito pong libro na ito ay pinag-uugnay ang kaugalian, no, ang mga nakasanayan ng mga Hudyo in reference doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. No, medyo ano po, medyo masalimuot din pero magandang basahin, no? Anyway, siguro po sa ibang pagkakataon baka ma-share ko rin po sa inyo yung mga nabasa kong yon. But gusto ko lang kung makita nyo rito na may mga kailangang tayong tuklasin at basahin para mas maintindihan natin sa tamang konteksto yung ating pong mga binibigyang kahulugan na mga talata sa Biblia. At isa na po ito doon. Now, punta ko tayo sa verse 8. Sabi sa verse 8, crowds of people carpeted the road with their clothing. Now, who are these people na binabanggit ito? Sino yung crowd na yon? Hindi po yung nandoon sa Zion. Hindi po yung nandoon sa Jerusalem. Yan po yung mga kasama ni Jesus Christ, galing pa ng Jericho, galing pa ng Galilee. Kasi most of his ministry ay ginawa ni Jesus Christ doon sa Galilee, kaya sila ang nakasaksi. At sila nakapakinig karamihan doon sa mga katuruan ni Jesus Christ
na ang wala namang ibang itinuro si Jesus Christ sa kanila, kundi yung Torah. Bakit to ganun ang ginawa ni Jesus Christ? Kasi nga, yung mga scribes and Pharisees na mga tagapagturo sa sinagog, ang itinuro ay yung pong oral tradition nila na nakalimutan na yung Torah. Ang kanilang itinuro na ay yung pong kanilang tradition. At yun po yung ibinalik ni Jesus Christ, yung katuruan ng Torah. So sila po yung nakasaksi, nakapakinig kay Jesus Christ. Kaya yung pong nung nakasakay na si Jesus Christ dun sa donkey, yung kanilang mga damit, no? Yung kanilang mga robe, yung kanilang clothing, inihagis po nila ito doon sa daan. Again, iisipin natin, ano ibig sabihin nito? Kaya papasok na naman po yung kultura. No, yan po ay bahagi ng kanilang kultura. Yung paglalagay noong kanila pong robe or damit doon po sa sinakyang sinakyang donkey na siyang inupuan ni Jesus Christ, at saka yung pong mga damit nila na inilatag sa daan para doon sumakay ay doon dumaan yung donkey na sinasakyan ni Jesus Christ. Ano po yung kaugalian nila noon? Kasi yun po, kapag sila ay totally isinasubmit nila yung kanilang sarili doon sa hari, ang isa pong ginagawa nila doon, ang kapahayagan po o ang expression nila para ipakita na totally sinasubmit nila o nagpapasakop sila doon sa hari, binabato po nila yung kanilang mga balabal, yung kanilang mga robe doon po sa dadaanan ng hari. Yun po ay bahagi ng kanilang kaugalian. Nagpapahayag sila ng kanilang pagpapasakop doon sa hari sa pamamagitan ng pagbato ng kanilang mga damit doon sa dadaanan ng hari. Ibig sabihin nun, nagpapailalim sila doon sa hari na yon. Okay? So, paano nilang nakita si Jesus Christ as their king? No, nakita nila si Jesus Christ as their king. Bakit po? Tandaan ninyo, inuugnay nila si Jesus Christ kay Solomon, di ba? Kaya tinawag siyang son of David. Okay? Kasi nga, sa nabanggit ko na, si Solomon ay matalino at siya ay pinaniniwala ang nagpapagaling, pinaniniwala ang nagka-cast out ng evil spirit, at kaya naniniwala sila na ang espiritu ni Solomon ay na kay Jesus Christ. Now, si Solomon po, mga kapatid, nang siya ay in the time of his inauguration din, sumakay din sa donkey. Sumakay din siya sa donkey. Kaya nga po, I think it is in the 2 Kings, mababasa natin yun. Sumakay siya sa donkey, kaya dahil inuugnay nila si Jesus kay Solomon, ganun din yung ginawa nila, nang sumakay si Jesus kay sa donkey, binato nila yung kanilang mga mga damit. Bilang pagkilala na si Jesus Christ ay siya ay kinikilala nilang hari dahil nga si Solomon ay naging hari. So, yun ay pagpapasakop nila, pagpapailalim nila kay Jesus Christ. Now, these are the people na nakasama ni Jesus Christ from Galilee, from Jericho, papuntang Jerusalem, and not those people living already in Jerusalem. At ang isa pa pong ginagawa nila, they cut branches from trees and spread them on the road. Again, that is another way of expressing their submission, full submission to the king. And they are giving their full support and allegiance to the king. Yun po yung ginagawa nila diyan, no? Kaya very po ito nung nakita ito nung mga hari, nakita nung mga scribes and Pharisees, very offending yan. Very offending sa kanila. May nakaupong hari yung mga yung mga Pharisees and Sadducees, yung scribes,
mga sip-sip sila sa hari ng Rome noon sa emperor Kasi nakikinabang sila No, nakikinabang sila sa yaman, nakikinabang sila sa kapangyarihan. Kaya very offending 'yon. Yung ginawa ng mga tao na yun kay Jesus Christ. Kasi alam nila kung ano ibig sabihin nun. Na si Jesus Christ kinikilalang hari. At sa pagkilala nila kay Jesus Christ as bilang hari, binato nila yung mga damit nila at saka yung mga branches, kapahayagan na nagpapasakop kami sa iyo, nagpapailalim kami sa iyo. And that's very offending. Kaya kita niyo po yung nakaraan nating topic, di ba? Yung nanay, no? Ganun na lang yung apilan niya na paupuin sa kanan at kaliwa yung dalawa niyang anak. Dahil ang iniisip nila, si Jesus Christ, i-overthrow niya ang emperor ng Rome at siya ang maghahari doon. Dahil sa nakita nilang katangian ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ mo, iba naman ang nasa isip niya. Hindi yung paghahari dito sa mundo. Di ba? Ang nasa isip ng Panginoong Jesucristo ay yung kanyang paghahari sa muli niyang pagbabalik. Hindi yung paghahari dito sa lupa. Kaya yung mga disciples niya na nag-aagawan doon sa kapangyarihan at sa posisyon. Kaya kahit na sinasabi niyang siya ay mamamatay, siya ay parurusahan, parang sa mga disciples, hindi yan ang concern nila. Ang concern nila is malagay sila sa pwesto. Malagay sila sa posisyon. Baliktad na baliktad ang kaisipan no? Si Jesus Christ ang iniisip yung sakripisyong dadaanan niya. Kaya nga nung tanungin ni Jesus Christ sila, can you drink the cup that I will drink? Oo agad sila Hindi kasi naiintindihan Hindi naiintindihan. Baka ang nasa isip nila noon, mukhang kakain sila sa mukhang magkakaroon ng piging at iinom sila doon sa piging na yon dahil hari na siya No, hindi nila naiintindihan, no? Tayo kaya lang naman natin naiintindihan kasi tapos na ang kwento. Nababasa na kasi natin kung ano ang nangyari. At alam natin, si Jesus Christ, siya ay Diyos, siya ay divine, siya ay Messiah. Sila nung time na yon, wala silang kaisipan na ganoon. Except doon sa mga disciples na unti-unti nauunawaan na nila na si Jesus Christ ay divine, si Jesus Christ ay Messiah. Ganun pa man, ang utak pa rin nila is panglupa. Kaya ang pinag-aawayan nila yung posisyon dito sa lupa. So, in verse 9, the crowds ahead of him and behind shouted, "Please deliver us to the Son of David." Ito yung sinigaw nila kay Jesus Christ, "Please deliver us." And then, "Blessed is he who comes in the name of Adonai. You in the highest heaven, please deliver us." Ipagpapatuloy po natin ito mga kapatid sa susunod na pag-aaral natin sa Book of Matthew. For the meantime, dito po muna nagtatapos ang ating pag-aaral at pangungunahan po tayo